Magandang umaga mga bata! Ako si Teacher Daisy, ang inyong guro sa Filipino. Handa na ba kayong matuto? Ang ating learning competency ay nakasusulat ng parirala at pangungusap na may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra. Ito ay ang ating MELP 7. Ang ating paksang aralin ay ang pagsulat ng parirala at pangungusap gamit ang tamang bantas. Sa araling ito, ang bawat mag-aaral ay inaasahang makasusulat ng parirala at pangungusap ng may wastong bantas, baybay, at gamit ng malaki at maliit na letra. Mayroon akong babasahin na maikling kwento na may pamagat na ang Batang Matulungin. Kilalanin natin kung sino ba ang batang matulungin sa ating kwento. Simulan na natin. Okay, ang batang matulungin. Si Emma ay isang batang matulungin. Isang umaga, araw ng Sabado, nakita niya ang kanyang nanay na bihis na bihis. "Nanay, saan po kayo pupunta?" ang tanong niya sa kanyang ina. "Bibili lamang ako ng pagkain para sa ating pananghalian," wika ng nanay. Maya-maya lamang ay dumating na ang kanyang nanay. "Nay, ako na po ang magbibitbit ng iyong pinamili." Nagpasalamat ang kanyang nanay kay Emma at masaya silang nagluto ng kanilang pagkain. Handa na ba kayong sagutin ang mga tanong batay sa kwento? Simulan na nating sagutin ang unang tanong. Sino ang bata sa kwento? Tama! Ang bata sa kwento ay si Emma. Okay. Ikalawang tanong. Anong katangian mayroon si Emma? Magaling! Si Emma ay isang batang matulungin. At para naman sa ikatlong tanong, paano sinimulan ang pangungusap sa kwentong ating binasa? Mahusay! Ang ating kwento ay nagsisimula sa malaking titik. At para naman sa ika-4 na tanong, si Emma ay batang matulungin. Anong bantas ang ginamit sa pangungusap? Tama! Ang bantas na ginamit sa pangungusap ay tuldok. At para naman sa kahuli-hulihang tanong, paano isinulat ang mga salita sa bawat pangungusap? Magaling! Isinulat ang mga salita sa bawat pangungusap ng may wastong baybay. Basahin natin ang mga salita sa unang kahon. Si Emma, sa palengke, noong Sabado. Ngayon naman, basahin din natin ang mga pangungusap sa ikalawang kahon. Si Emma ay batang matulungin. Nagpunta si nanay sa palengke. Noong Sabado ay masaya silang nagluto. Mga bata, ang mga salitang ating binasa sa unang kahon na si Emma, sa palengke at noong Sabado ay mga halimbawa ng parirala. Ito ay isang salita o lipon ng mga salita na hindi nagpapahayag ng buong diwa. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik at hindi ginagamitan ng bantas. Mga halimbawa. Una, ang guro. Sa simbahan, masayang naglalaro. Kung ating mapapansin, ang mga halimbawa ay nagsisimula sa maliit na letra at ito ay hindi ginagamitan ng bantas. At ating tatandaan mga bata na ang parirala ay hindi nagpapahayag ng buong diwa. Ang pangungusap naman ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik, may tamang baybay ng salita at may wastong bantas. Ang mga halimbawa ng pangungusap, ang guro ay masayang nagkaklase.
Naku, sumabog ang bulkan. Bakit ka umiiyak? Kung ating mapapansin, ang mga pangungusap ay nagsisimula sa malaking letra. At ito naman ay nagtatapos sa bantas. Sa unang pangungusap, ito ay ginamitan ng bantas na tuldok. Sa ikalawang pangungusap, ito naman ay ginamitan ng tuldok din. At ito ay ginamitan rin ng tandang padamdam. At sa ikatlong pangungusap naman, ito ay ginamitan ng bantas na tandang pananong sapagkat ito ay pangungusap na nagtatanong. Mga bata, naunawaan ba ninyong ating talakayan? Magaling! Mayroon pa ba kayong mga tanong? Mahusay! Kung wala na kayong tanong, tayo ay dadako na sa ating unang gawain. Para sa unang gawain, panuto. Isulat ang bituin kung parirala ang lipon ng salita at puso kung pangungusap. Para sa unang bilang, atin niyang basahin, sa kapitbahay. Tama! Ang tamang sagot ay bituin. Ito ay isang halimbawa ng parirala. Sa ikalawang bilang naman, ating basahin, ang halaman ni Helen. Magaling! Ang tamang sagot ay puso. Ito ay isang halimbawa ng pangungusap. Para naman sa ikatlong bilang, kailan ka uuwi dito? Mahusay! Ang tamang sagot ay puso. Ito ay isang halimbawa ng pangungusap. At para naman sa ikaapat na bilang, yehey! Malaki ang kinita ko ngayon. Ano kaya ang sagot dito? Mahusay! Ang tamang sagot ay puso. Ito ay isang halimbawa ng pangungusap. At para naman sa ikalimang bilang, noong nakaraang buwan. Magaling! Ang tamang sagot ay bituin. Para naman sa gawaing dalawa, panuto. Muling isulat ang mga sumusunod na pangungusap. Iwasto ang hindi tamang paggamit ng malaking letra. Pansinin natin ang unang bilang. Magbabakasyon kami sa Laguna. Paano kaya natin isusulat ng wasto ang pangungusap? Tama! Pansinin kung paano isinulat ang pangungusap. Ang unang titik ng ating pangungusap ay isinulat natin sa malaking letra. At ito naman ay nagtatapos sa tuldok. Pansinin din natin mga bata ang pagkakasulat ng salitang Laguna. Ito ay ginawa nating malaking titik sapagkat ito ay isang halimbawa ng pangalan. Dito naman tayo sa ikalawang bilang. Saan ka nakatira? Magaling! Mga bata, pansinin ulit natin kung paano isinulat ang pangungusap. Ang unang letra sa pangungusap ay isinulat natin sa malaking letra. At ito ay nagtatapos sa tandang pananong sapagkat ang pangungusap ay nagtatanong. Para naman sa ikatlong pangungusap, si Cheryl ay napagalitan ng kanyang tatay. Paano kaya natin ito iwawasto? Tama! Si Cheryl ay napagalitan ng kanyang tatay. Muling pansinin ang pangungusap mga bata. Ang unang titik sa pangungusap ay isinulat sa malaking letra. Maging ang pangalan ni Cheryl ay nakasulat din sa malaking letra at ito ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Ngayon naman, puntahan natin ang ikaapat na bilang. Basahin nga natin. Aray, nakagat ako ng ahas.
Ano kaya ang tamang sagot dito? Okay, mahusay. Pansinin natin, class, ang unang pangungusap, ang unang letra ay isinulat sa malaking titik. At ito ay nagtatapos sa tuldok. Okay. At ito ay ginamitan din ng bantas na tandang padamdam. Dito naman tayo sa ikalimang pangungusap. Sino ang kasama mo kahapon? Ano kaya ang tamang sagot dito? Mahusay. Pansinin ang pangungusap. Ang unang titik sa ating pangungusap ay isinulat natin sa malaking titik. At ito ay nagtatapos sa tamang bantas na tandang pananong. Para naman sa huling gawain, panuto, isulat muli ang mga sumusunod na pangungusap, lagyan ng angkop na bantas ang bawat pangungusap. Para sa unang bilang, basahin nga natin. Magkano po ang sukli ko? Paano kaya natin iwawasto ang pangungusap na ito? Tama! Pansinin natin mga bata, ano kayang bantas ang ginamit sa unang pangungusap? Magaling! Ito ay ginamitan ng bantas na tandang pananong. Para naman sa ating ikalawang bilang, masayang nagdidilig ng halaman ang pamilya Santos. Ano kayang bantas ang ating gagamitin? Tama! Ang bantas na ating ginamit sa pangungusap ay ang bantas na tuldok. At para naman sa ikatlong pangungusap, bakit ka ba nagagalit? Ano kayang bantas ang ating gagamitin sa ikatlong bilang? Mahusay! Ang bantas na ating ginamit sa ikatlong pangungusap ay ang bantas na tandang pananong. Nadako naman tayo dito sa ikaapat na bilang. Naku! Natumba si Lolo sa kalye. Anong bantas kaya ang ating gagamitin? Tama! Ang ikaapat na pangungusap ay ginamitan ng bantas na tandang padamdam doon sa kasunod ng salitang naku at tuldok naman sa pinakahuling banda sa pangungusap. At para naman sa ikalimang bilang, panatilihin natin ang paghuhugas ng kamay. Ano kaya ang tamang bantas na ating gagamitin? Magaling! Panatilihin natin ang paghuhugas ng kamay. Ang bantas na ating ginamit ay ang bantas na tuldok. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli nating pagkikita!